Welcome to Donmar TV News Channel. Bago nga yung inaabangan din na kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kabilang din sa kaabang-abang yung pagbubukas ng tinatawag na 19th Congress, kung saan ay formal na buksan na rin ng Senado yung kanilang first regular session simula ngayong araw, alas 10 yan, mamayang umaga. At dito rin ay magkaroon na ng formal na kumbaga pagkakaluklok ng mga bagong liderato mamumuno sa Senado. At ito yung mga kabilang dito, itong si Senador Juan Miguel Zubiri bilang bagong Senate President. At tingnan natin mamaya dahil magkaroon pa ng eleksyon, kunwaring eleksyon. At dahil kailangan yan para may kalaban siya, yung mananalo, siya yung maging Senate President. At yung matatalo ay siyang yung magiging otomatikong Minority Floor Leader. At ito, kabilang sa mga napagkasunduan na, kumbaga pinaghati-hatian na, itong si Senator Loren Legarda ang magiging chairman or chairperson o magiging Senate President pro tempore. Joel Villanueva, Rules at Majority Leader. Sani Angara, Chairman ng Finance at Youth Committee. Nancy Binay, Accounts at Tourism Committees. Bato de la Rosa, Public Order and Dangerous Drugs, Special Committee on Marawi City Rehab and Victims Compensation Committees. At Senator J.B. Ejercito, Chairman ng Local Government, Urban Planning, Housing and Resettlement Committees. Cheese Escudero, Higher Technical and Vocational Education Committee. Jingoy Estrada, Labor, Employment and Human Resources Development o kaya yung Domestic Labor, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Committees. At Win Gatchalian, Ways and Means Committee, Basic Education's Arts and Culture Committee. Senator Bongo, Chairman, Health and Demography at Sports Committees. Lito Lapid, Games and Amusement Committee. Amy Marcos, Foreign Relations, Cooperatives, Social Justice, Welfare and Rural Development, Electoral Reforms and People's Participation Committees. At itong si Senator Robin Padilla, Constitutional Amendments and Revision of Codes, Public Information and Mass Media Committees. Grace Poe, Public Services and Economic Affairs Committees. Senator Bong Revilla Jr., Public Works, Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation Committees. At yan, yung magiging abangan din natin itong sina Francis Tolentino, magiging Accountability of Public Officers and Investigation o kaya yung Blue Ribbon Science and Technology Justice Committees. Senator Rafi Tulfo, Energy, Migrant Workers Committees. Senator Cynthia Villar, Agriculture, Food and Agricultural or Agrarian Reform, Environment, Natural Resources and Climate Change Committees. Senator Mark Villar, Trade, Commerce and Entrepreneurship, Banks, Financial Institutions and Currencies Committees. Senator Pia Cayetano, Sustainable Development Goals, Innovations and Future Thinking Committees. So wala pa dyan yung pangalan ng kanyang kapatid na re-elected senator na si Alan Peter Cayetano. Wala pa siyang chairmanship na nababanggit o napagkasunduan as of July 7, 2022. Ito naman, itong si Senator Risa Ontiveros ang inaasahan na magiging minority leader or minority member, at siya rin yung inaasahan na magiging chairperson ng Women, Children, Family Relations and Gender Equality
Committee, Bombo Gerald. So mamaya ay kumbaga nagkasunduan na ito, kumbaga mayroon ng gentleman's agreement at ito yung inaasahan na magiging mga ipopormal mamayang alas 10 sa pagbubukas ng kanilang sesyon. Pero abangan rin natin dahil baka may mga intramurals pa dyan na may mga mangyayari, Bombo Gerald, kapag mayroong nag-motion na ideklara lahat muna na bakante yung mga posisyon, and then merong magbumotion para magkabutuhan at yun nga, kung mananalo as Senate President itong si Senator Juan Miguel Zubiri, at kung sino man yung lalaban sa kanya na matatalo, siya yung magiging automatic na Senate Minority Floor Leader. Po ay pinanganak at lumaki sa Basilan. Ko po ay lumalaban sa korupsyon sa bayan namin, sa Lamitan City, sa Basilan. Kung mapapansin nyo, medyo mapula yung mata ko ngayon kasi sa totoo lang po, hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi kasi pinag-isipan ko po talaga kung gagawin ko tong video na to. Okay, so start ho tayo. Sino po ba ang tinutukoy ko dito? Ipa-flash ko po sa video na ito ang picture ho ng mag-asawang mayor at vice mayor Furigay. Ang mayor po ngayon namin ay yung babae po, si Rose Furigay. Mayor po namin siya for 3 terms or 9 years. Ang asawa po niya ay vice mayor, nagpapalitan lang po sila. So for almost 18 years sila po mag-asawa ang nakaupo sa bayan namin sa Lamitan City. Sila po ay mga liberal party, mga partido po ito ni Leni Robredo. Magmula nung pumasok sa politika yung mga yan po talaga ay mga liberal party. Kaya lang po nung nanalo si Pangulong Duterte at nangampanya laban sa nakakapagtaka, bigla silang naging PDP, yung partido ni Pangulong Duterte. Isa pa sa mga pinakamalalaking koneksyon nitong mag-asawang Furigay na to ay ang mismong Vice President natin si Leni Robredo. Makikita ninyo sa mga pictures ang ilang beses na pagpunta doon ni Vice President Leni Robredo. Not to mention po na si Vice President Leni Robredo ang chairman ng Liberal Party, kung saan very loyal ang mag-asawang Furigay na yan. So paano naman po natin matatapos ang laban ng korupsyon, ang laban ng kung yung mga high-ranking government officials na kagaya ng mga to ang kaalyado nitong mga lords na to. So isip-isip po tayo ng maigi, no? Kasi ako po sabi po nila ito daw po ay political lang daw po, politically motivated. Paano po ito naging politically motivated? Isa po akong private na citizen. Never po ako nanungkulan sa gobyerno. Hindi po ako tumatakbo kahit sa anong posisyon sa lugar namin. Paano po ito naging politically motivated? Ito po ay paglalahad ko ng katotohanan para makita ng taong bayan na mga nagbubulag-bulagan sa binoboto nila sa parating na Mayo, kung saan tatakbo ang mayor namin na si Roderick Furigay, tatakbo si Leni Robredo, tatakbo si Greco Belhica. Gusto ko makita ng taong bayan kung gaano kalalim ang issue nito ganito, na ganito ka mga lalaking mga opisyal, including mga tao na nasa Senate media, ay nagiging protector nitong mag-asawang Furigay na to ng Lamitan City sa Basilan. Wala po akong nabe-benefit sa ginagawa kong ito. In fact, nasisira po ang buhay ko bilang isang doktor. Kaya lang po, kailangan ko pong bilang isang doktor, bilang isang Pilipino, kailangan ko pong gamutin ang sakit ng lipunan na ito dahil ito po ay sinisira ang bayan ko. Ito pong droga na to, ang dami pong na nangyayari sa Lamitan, Basilan, kung saan wala pong nakukuhang hustisya ang mga tao dahil po sa pamumuno ng mag-asawang Furigay na to, na pinagtatakpan at pinoproteksyonan yung mga tao nila, nagiging abogado at maraming sa bayan namin. So may access po sila dahil po yung si Police Major Benasing na pangasawa po niyan yung pinsan pong buo ni Mayor Rose Furigay. Kaya po namamanipulan nitong mga pulis na to yung mga result. Isa pa pong connection nila ay ito pong si Police Mark Glenn Caltino na taga Baguio, no? Ito po ay isang PNPAer na napangasawa naman ang pamangkin nito ni Vice Mayor Roderick Furigay na si Era May Hufana. Ito po yung mga connection nila sa PNP, mga opisyal po ito, no? Mga kapitan, police major at iba pa.
At marami rin po silang mga kasangkapan na mga barangay officials at mga konsehal sa bayan namin. At isa pa pong, ito pong picture na papakita ko sa inyo, yan kasama ni Vice Mayor Roderick Furigay at saka ni Mayor. Ito pong si General Reyeg ng Philippine Army. He is a 2-star general, kung hindi ako nagkakamali, 2-star general na ito ng Army. Napakatagal nito na nanungkulan sa Basilan, pero napakalapit po ng puso nito sa mayor namin. Kaya hindi po nakakapagtaka na nalilinis yung pangalan nila pagdating sa mga listahan na ganito. Ginagawa ko pa din po ito bilang obligasyon ko sa bayan, obligasyon ko sa aking mga kababayan sa Lamitan, na sana ay maliwanagan kayo sa kung sino yung iboboto ninyo at anong klaseng tao si Roderick Furigay, na kung pati sa PNP meron siyang record na top 10 na Lord siya sa buong Basilan. So sa buong Mindanao, no? So sana makita ninyo at maliwanagan kayo at pagdasal ninyo ako, at sana sa pagbaba ni Pangulong Duterte mabigyan ng linaw kung ano ang mga nangyayari na ito. Kasi po, nakalimutan ko nga pala, meron pong sulat na nanggaling dito kay, papakita ko sa inyo. Meron pong dokumento na nakuha ko po nanggaling kay General Marnie Marcos. Okay, so nakalagay po sa dokumento na to na on June na ang PNP DEG ay hindi po sila nag-i-issue ng clearance. Wala po silang obligasyon na mag-issue ng clearance. So yun pong clearance na pinakita ng mag-asawang Furigay ay gawa-gawa lamang ng mga tiwaling opisyal. Itong si Police Colonel Crisel Cainong, lalaki po ito, na ngayon ay nasa CIDG sa Krame. Nakakalungkot na walang investigasyong nangyari dito tungkol dito sa pag-i-issue ng clearance sa mga na to. No? So yan po yung sinasabi ko sa inyo. May mga high-ranking officials po dyan na pinagtatakpan ang kalokohan ng mag-asawang Furigay na to. At so, bakit niya ito ginawa? Probably dahil mason siya. Binayaran siguro siya, hindi ko maintindihan. Pero nananawagan ako sa Freemasonry, sana suriin ninyong maigi yung hanay ninyo dyan sa Basilan. At huwag ninyong itolerate itong si Roderick Furigay na manatili sa grupo ninyo. Knowing na ganito nga siya, Lord siya sa buong Mindanao. Okay, so maraming salamat po sa inyo at mabuhay po tayong lahat at mahalin po natin ang Pilipinas. Mga kababayan, ulitin ko po, maraming salamat po at ipagdasal nyo po sana ako dahil malaking dagok po sa buhay ko itong ginagawa ko. Pero ito po ay ginagawa ko para sa kinabukasan ng mga kababayan natin, kinabukasan ng mga anak natin at ng ating mga susunod na henerasyon. Sabi nga po nila, the pen is mightier than a sword. So sana po mapag-usapan ninyo at maipalaganap ang impormasyon na kung saan ilang mga opisyal sa Krame, sa PNP Krame, high-ranking government officials na hanggang Maguindanao ay sangkot sa issue na sa bayan ng Basilan.